be connected with us na alam natin lahat tayo, we are so excited for the upcoming grand rally of the PDP Laban for its senatorial slate, and the local candidates also have given opportunities na ma-met yung ating former president, and the same time dito laban po ng bayan ito. Laban ng mga taong mabigyan ng katarungan at laban ito ng mga mamamayang Pilipino na inuusig yung kanilang karapatan. At the same time, laban dito ng mga tao na kailangan mabigyan ng hustisya at panindigan sa kanilang buhay. At the same time, sa mga tao na nag-prepare also na hindi natuloy dito, tuloy natin po ito. Wala pong kansilado. Yes sir, dito po sa Iloilo. Secretary General ng PDP Laban, Iloilo City for Western Visayas. Opo. Kumusta naman po yung ating mga kababayan dyan? Lalo na kamakailan lamang, alam mo naman, ang ating dating Pangulong Duterte, nakita natin kung gaano karami yung mga tagahanga patuloy pa rin sumusuporta sa kanya. Actually, we are so excited naman talaga para sa Grand Rally dito sa Iloilo. But so far, we have already prepared for it. So medyo nagkaroon lang ng little bit nalungkot yung ibang Ilonggo gawa ng nagkaroon tayo ng postponement. So we have to reschedule on the month of April because of some... Hindi naman po inipit, ma'am. I mean, may mga panggigipit ba? Hindi po. Actually, we have already complied everything that is needed for the Grand Rally, especially for the permits dito sa Iloilo po. Hindi naman po kami ginipit or ano. We're already ready actually. Yan, kasi maraming nag-abang last time, Ma'am Rich, at syempre excited na makita ang dating Pangulo at makinig doon sa kanyang mga naging pahayag dyan po sa Iloilo. Yun ang ano nga sir, alam mo nakakatuwa kasi there's a lot of vloggers, from media. They were too excited also for the press con kung matuloy. So yung iba mayroon ng ticket and then we don't know kung natuloy sila or they have to refund their tickets. Yun ang pinaka main concerns din ng mga like from Davao, from Manila, from any other site of country na willing talaga mag-travel going to Iloilo just to attend for our Grand Rally for the PDP Laban senatorial slates. Opo, last time ang ating dating Pangulong Duterte, kanyang mga pahayag ay nag-viral, naging usap-usapan po, Ma'am Rich, no? Lalo na hinggil nga doon sa ang ating bansa ay patungo na sa diktadurya na tinugunan naman, sinagot naman ng Malacanang. Ano ba yung pulso ng ating mga kababayan hinggil nga dito? Una, dyan sa pahayag ng dating Pangulo muna. For me, on that side of PRRD statement, tinitingnan niya kasi yung historical background ng mga Marcoses. So sabi niya, di ba, pag matapos yung termino, tapos hindi talaga siya bababa. Kumbaga gusto pa ng ating Pangulo na magkaroon ng another term for him to govern the country. So dyan makikita po yung dictatorial. At the same time, kung nakikita niyo yung sistema ngayon nangyayari sa ating bansa, nagkaroon ng malaking hidwaan between the big family, Duterte and the Marcoses. So I think for me, para sa akin, dapat talaga tutukan natin yung ekonomiya instead of that issue. Para lang sa akin, kasi it's not healthy for the Filipino. That's why yan lang po yung insights ko. Na instead of focusing on that matter, why not both leader, the vice and the president, have to focus on the side of development of the country. Ang nangyayari po kasi ngayon, Ma'am Rich, nakatutok ang pamahalaan din doon sa, abala sila doon sa mga paghahanda
para nga dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano naman po yung masasabi po ninyo hinggil po dyan? Para sa akin, no, ang malaking bagay kasi that affects us Filipino, for me, no, medyo ako very emotional in times of that. Because here in Iloilo, we have supported BP Inday Sara and the unit team. We have established that team for presidential election 2022. And then, yung nakikita mo, yung mga tao kasi, hindi po pwede na yung 32 million, no? Saan ba napunta na yun? Diba? We are the one, we have the power to vote, we have the power to put the leader on that position. And then ngayon, nangyayari, ganun-ganun lang kabilis, magkaroon sila ng impeachment complaint for our beloved VP Inday Sara. So yun ang medyo emotional yung mga Pilipino, especially sa ginawang procedure na kung saan yung Congress parang alam mo ba yung nagiging na sila, no, sila na yung Korte, sila na yung Korte Suprema, sila na rin yung lawyer. Ano ba talaga yung pinaka main duties ng isang kongreso, di ba? So dyan, for me, it looks like bias para sa akin. Opo, kasi bigyan natin ng si BP Inday Sara para magkaroon siya ng, alam mo, yung panindigan as a leader. We have to respect also her side. Opo, ramdam din ho ba ninyo yung opresyon, lalo na sa panggigipit din sa press freedom, lahat na pong ito ay naramdaman po ninyo ngayon, dyan, lalo na dyan sa Iloilo? Yes, sir, because I was once into news writing. I was once into columnist, but in fact, yung press media, medyo nakikita mo yung mainstream media, yung mga totoong nangyayari sa ating palibot, hindi na ilalatad. Hindi na ilalantad. Kumbaga, they have this part of, okay, ito lang ilalabas, yung makakasira sa isang leader. Ito lang ilalabas, yung makakapabuti at magkakaroon ng magandang pangitain yung mga Pilipino sa present administration. What about those news na talagang kailangan din bigyan ng tutukan at bigyan pansin ng mamamayan? Kasi ang nakikita ko, it's a side, parang is indirect attack. Indirect attack. That's one of my indirect attack on the side of the Dutertes. Na talagang yung mga Pilipino ngayon is very, kung isipin mo, masakit titingnan ang nangyayari sa ating bansa. Opo, opo. Alam po ninyo, kahapon sa press briefing po dyan po sa Malacanang ay pinuna po ng Palace Press Officer Undersecretary ni Attorney Claire Castro itong mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte naman na nag-uudyok po doon sa taong bayan na magalit sa gobyerno. Ano bang masasabi ninyo? Tuwing nagsasalita ba ang Vice Presidente at maging yung dating Presidente, ano ba yung dating para po sa inyo yung kanilang mga pahayag? Ang mga pahayag nila is really give the Filipino hope. Really give the Filipino a strength na talagang kaya natin to. Yun ang para sa akin ang insight ko na pag si Tatay Digong magsalita talaga nangyayari. And hindi siya po talaga yung leader na hindi niya pinaninindigan kung ano yung lumalabas sa bibig niya. That's why his leadership is very strong compared to the current leadership na parang wala siyang concrete na prinsipyo, concrete na pinanindigan. Ano ba talaga ang kanyang
As in, even me as ordinary person na Pilipino, isang solo parent, di ba? Ano bang gusto natin sa mga anak natin, di ba? Right education. Ngayon ang nangyayari, instead of the pondo of the education mapupunta sa edukasyon, bakit doon napupunta sa DPWH, di ba? Bakit doon nakatutok? What if bibigyan natin ng tamang budget yung mamayang tao na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan, di ba? Pero ang nangyayari ngayon, napupunta totoo sa bulsa ng mga politiko. And I'm not afraid if they will tell me, why harsh ka magsalita? Yan kasi yung sa aking puso na gusto kong marinig ng mamamayang Pilipino, bakit tayo magkaroon din ng hugpong kalakasan sa bawat Pilipino na mag-support sa ating Pangulong VP Sara, sa ating Pangulo din mismo. Kailangan siya magkaroon ng open eyes, open mind para din sa lahat, hindi para sa kanila, para sa sariling interes, kundi para sa lahat ng mamayang Pilipino. Opo. Ma'am Rich, gaano na kayo katagal na naging taga-suporta ng mga Duterte, lalo na dyan po sa PDP laban? Actually, I'm a Dabawenya. I grew up in Iloilo, pero pinanganak po ako sa Davao. Yung dad ko po, isa din yan po sa magandang pangitain ko pagpasok sa politika, kasi nga yung leadership ng Duterte, isa din nagkakaroon ng magandang direksyon sa nangyari sa buhay ng papa ko dyan sa Davao. I don't want to exaggerate, but I know God has all the reason. Bakit Duterte po? Opo. Kasi naniniwala po ako sa kanyang leadership na nagkaroon ng magandang development and progressive city yung Davao. Kasi when I was there in 2021, talagang binabakbak doon yung kalsada ng San Pedro, ng Claveria para lang sa panibagong lineage ng mga electricity. So parang nakikita ko, iba talaga pag ang Duterte yung nanindigan. Yun lang po. Opo, may tanong kahapon yung Malacanang, yung Undersecretary po, si Attorney Castro, doon sa, kaugnay pa rin doon sa naging pahayaga ni VP Sara. Pinaalala niya na yung noong 2017 daw ay binansagan ng kanyang ama, si dating Pangulong Duterte, na most corrupt. Ano bang masasabi po ninyo dito, Ma'am Rich? Kung most corrupt, tingnan natin, no? Sa most corrupt ba yan, magagawa niya yung mga proyekto? Diba? Parang logically, kung titingnan mo, yung banat na yan is just like attacking the former president dahil sila yung gumagawa. Kasi kung titingnan nyo, if you have to review the media on the side of 2016 to 2022 na mga media, ano ba ang mga proyekto ni PRRD? Saan ba nanggaling yung 10 years na 10 years na passport, 10 years na driver's license, yung mga tulay, yung mga proyekto na actually yung dito sa Iloilo, yung Guimaras Iloilo Bridge, under po ng PRRD yan, Duterte administration. Kaso dahil sa 2022, syempre natapos na yung term niya, yung continuity ng program is under the Marcos administration. Tama po ba? So yan po, para sa akin, it's still directing also to hurt the Filipino, and talagang in that way, sila yung nagpo-push sa mga Pilipino na magagalit talaga sa kanila. Kasi kung titingnan mo, ang daming nagawa ng ating former president. Yung malasakit, isang bagay yan. Ngayon, hindi na tayo magkakaroon ng malasakit
Pag naglabas ka ng hospital, may babayaran ka na. Dati, pag na-hospital ka, wala kang babayaran. Ngayon, may babayaran ka. Or even the PhilHealth right now, wala na tayong makukuhang benepisyo kasi zero budget na po. Do you think natutuwa kaming mga Pilipino, tayong mga Pilipino sa ganyang sistema? Hindi. Opo. Pero sa panahong ito, sa administrasyong ito, mas ramdam nyo ba na yung katiwalian ay talagang rampant na, garapala na? Darapalan, gawa ng droga. Kasi kung yan, additional yun sa former administration, no? Dati, naglalakad ka dito sa Iloilo, safe pa. Ngayon, parang naglalakad ka, mayroon ka ng kaba, mayroon ka na magdududa, ano ba, lalabas pa ba ako? Hindi. Di ba? Tingnan nyo, even on the live video, on the Facebook live, they try to show yung mga tao nagda-drugs. Saan nanggagaling yung mga kidnapping? Saan nanggagaling yung panggagahasa sa mga bata, matanda? Wala nang tinitingnan ng mga edad. So with that, rampant talaga yung krimen nangyayari. Kasi wala silang takot. Alam mo ba yung tao, pag walang takot sa isang leader, ganun din yan eh, walang respeto. Kulang sa dignidad, kulang sa integridad. Kasi talagang masasabi mo na, sige lang, okay lang, gagawin natin to. Wala eh, okay naman sa kanila eh. Di ba? Pero, pag mayroon tayong leader na may disiplina at respeto sa sarili, talaga ang tao magkakaroon ng maganda, matiwasay na pamumuhay, disiplinado, at talagang may takot, especially takot sa Diyos. Yun po. Opo. Dahil may kaugnay po sa sinasabi po ninyo, may inilabas pong report ang Philippine National Police. At ang sinasabi po nila, bumaba, nabawasan umano yung mga kriminal o kriminalidad, lalo na po dito sa Metro Manila, ng 21.71% sa unang bahagi po ng taon. Sa loob po ng 46 na araw, kumpara po sa mga parehong panahon ng nakaraang taon. Ano pong masasabi ninyo dito? That's fake news. Sorry That's really fake news. Alam mo ba, simple lang masasabi ko, no? If they could find a hole on that and cover it, it's their own statement. But kung titingnan mo sa mga nangyayari ngayon, we have to look on the reality side. Ang dami po compare po dati. Hindi ko alam kung bakit yung media, yung mga pulis, nagkakaroon ng, sasabi ko, I'm not ashamed, I'm not afraid. Whatever would be the result of this statement, of this live video, hindi po ako takot, masasabi na talaga yung tao, binubulag, sorry very emotional ako, binubulag tayo ng media na dapat talaga maging boses tayo ng masa. It's all about us eh. This is our cry. Why we have to stand firm sa katotohanan. Kasi tayo mamamayan, tayo magtulungan. Hindi po pwedeng ganitong sistema. Binubulag tayo ng mainstream media. Dapat lalabas tayo. Kung mayroon kayong Facebook, gawin nyo yung live. Magsasalita kayo ng inyong hinanaing. Bakit ganito nangyayari? Kasi it's not about us. It's about our next generation. Kasi kung hindi ngayon natin itutuwid, kailan pa? Marami pa bang mga buhay na mawawala? Marami pa bang mga tao magkakaroon ng epekto? Like example, yung pagtataas dito sa amin sa Iloilo, which is almost 300% increase of tax. Sino ba ang nagkakaroon ng problema? Siyempre, lahat is affected. Even the business, the small business sector, the private and public sector is affected. Kasi pag tumaas yung taxes, tingnan nyo, yung transportation, yung mga gulay, siyempre lahat yan. Hindi pwede na walang exempted dyan. We are all affected with that system. Opo. Ma'am Rich, ang Malacanang sabi,
kay VP Sara Duterte na huwag sulsulan yung mga tao na magalit sa gobyerno. Kayo ho ba, lalo dyan po sa Iloilo, kayo ho ba ay nasulsulan upang magalit o talagang galit na kayo sa gobyernong ito? Alam mo, walang dapat sulsulan kasi yan talaga yung reaksyon ng bayan. Kaya nga sabi, di ba, sa ating programa nito, pulso ng bayan. Ano ba talagang pulso ng bayan? Yan ang boses ng bayan. Yan ang aming kailangan itaas para marinig nila. Baka sila bingi, baka sila bulag, baka sila nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingian na maraming ng mamamayang Pilipino namamatay sa gutom, nawawalan ng trabaho, nagkakaroon ng injustices, nagkakaroon ng problema sa financial, sa pagpapaaral sa mga kanilang anak. So ano pa ba ang magiging sulsol dyan? Kailangan pa ba kaming sulsulan? Hindi. That comes from us. Walang dapat isulsul kasi yan ang nakikita ng taong bayan. Opo. At nakikita din natin na tuwing may mga rally po yung PDP laban, lalo na kung nandoon po yung dating Pangulong Duterte, yung mga tao nananatili hanggang kalahating gabi, Ma'am Rich, itong mga tao to hindi naman to hinakot, binayaran tulad ng mga ayudang pinamimigay ng iilan po o ng ilang mga kongresista o ilan bang tumatakbo, hindi kongresista yung tumatakbo, mga politiko, Ma'am Rich. Yan ang nakakatawa, Sir Edmar, Sir Jade, kasi tingnan nyo ang rally ng PDP laban, totoo, wala talaga kaming pondo, di ba? Wala eh. We're just a simple political party, pero malakas sa masa. Bakit? Dahil sa liderato, dahil sa aming prinsipyo na tinatakay, na yung demokratikong Pilipinas, because we have the freedom of speech. Kailangan pa bang bigyan ng 500, 200 or sulsulan yung mga tao para pumunta ng rally? Hindi. We don't need that. It's all about their belief on the leader who are standing on front of the platform. It's not about yung pagkain o yung bibigay dyan sa rally. Kundi naniniwala kasi talaga sila kahit matanda na si PRRD. Talaga yung tao pag lumabas sa entablado naiiyak. Talaga ang tao humihiyaw dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang liderato, sa administrasyon na binago at nagkaroon ng pag-asa ang taong bayan. Sa ngayon, kung titingnan mo, pupunta ang ating Pangulo, nangangaway-gaway lang, hindi siya pinapansin. Kasi iba ang nasa damdamin ng tao. Opo. So wala na rin tayong magagawa kasi siya yung pinili, di ba? Alangin naman nagagawin natin, batuhin natin. Pero kung tutuusin, we have the right to have this revolutionary government. Kung talagang puno na ang salok, ayaw na talaga ng mga tao. Diba? We have the right. Opo. Ma'am Rich, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan at lalo na itong inaabangan nga sana nilang rally ng dating Pangulo sa darating na April. Nasa inyo po ang panahon, Ma'am Rich, sa inyo pong huling mensahe para sa kanila. Salamat, maraming salamat po, especially sa mga ating kababayan dito sa Iloilo. Be connected with us na alam natin lahat tayo. We are so excited for the upcoming grand rally of the PDP Laban for its senatorial slate, and the local candidates also have given opportunities na ma-met yung ating former president, and the same time dito laban po ng bayan ito. Laban ng mga taong mabigyan ng katarungan at laban ito ng mga mamamayang Pilipino na inuusig yung kanilang karapatan. At the same time, laban dito ng mga tao na kailangan mabigyan ng hustisya
at panindigan sa kanilang buhay. At the same time sa mga tao na nag-prepare also na hindi natuloy dito, tuloy natin po ito. Wala pong kanselado. We just only need to reschedule. Kaya we are inviting all of you, kung sino man nakakita nitong video ng SMNI, sa mga OFW dyan, salamat sa inyong solid support para sa Team Duterte. Sa Team Suka, salamat. Sa solid Duterte supporters, salamat. At the same time sa ating PDP Laban Regional Chairman kay Mayor Aying, salamat po sa ating City Chairman si Kape Mayo Efren, salamat. And Tita Bing Monesa, our Regional Secretary General, thank you so much and to God be all the glory. Thank you so much. Maraming salamat, Ma'am Rich, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Mabuhay po kayo at ingat po.